Good morning po mga kapatid. Nandito na naman po ako, Brother OG po. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo mga kapatid sa Genesis. At bago ulit tayo mag-umpisa, samahan niyo po ako. Mananalangin po ulit tayo. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman o Diyos sa umagang ito. Una sa paggising mo po sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa pagbigay mo po sa amin ng isang pagkakataon na naman sa aming mga buhay. Salamat din, Father God, sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan ngayong umagang ito. Ikaw po ang may kaloob nito, Father God. Kaya po kami ay nagpapasalamat na naman sa iyo. Salamat aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, samahan mo po kami, gabayan mo po kami, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan. At ang lahat ng aming maririnig at mapapag-aralan ay maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin ako, Lord, gabayan, turuan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Doon po sa mga bago sa aking channel, dito sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe po. Paki-like niyo po ang aking mga videos, paki-share niyo rin po ito at i-click niyo rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po. Kahapon mga kapatid, shinare ko sa inyo ang chapter 21 at ito'y may mga pamagat na ang kapanganakan ni Isaac. Pangalawa, pinalaya si Hagar at si Ismael. At ang pangatlo, ang kasunduan ni na Abraham at Abimelech. Dito po tayo sa chapter 22 mga kapatid at isa na naman tong napakagandang kasaysayan dito sa Biblia. At ito na naman ay marami na namang ituturo o gustong sabihin sa atin ng ating Diyos. Ito ay may pamagat ng sinubok ng Diyos si Abraham. Siguro ito ay natatandaan nyo na o siguro narinig nyo na rin ito noon pa. Ulitin ko lang ang pamagat nito. Sinubok ng Diyos si Abraham at pangalawa, ang mga angkan ni Nahor. Sabi po dito sa chapter 22 verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya ng Diyos. Abraham, sabi ng Diyos, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihahandog mo siya sa akin. Sabi ng ating Diyos. Pinapunta sila sa bundok at pinasama ang kanyang anak. At sabi dito, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihahandog mo siya sa akin. No? Sabi ng ating Diyos, ihahandog daw si Isaac para sa kanya. Kinabukasan, maaga nga bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang alipin lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw na paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo, sabi ni Abraham.
ipinasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at ang patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Sabi niya, "Ama," sabi ni Isaac. "Ano yun, anak?" Tugon ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" Tanong ni Isaac. Tinanong niya sa ama. Ano kaya ang nararamdaman ni Abraham sa tanong na yun, "Ama, meron na tayong kahoy," sabi niya ganun. "Meron na tayong apoy, ngunit nasaan ang tupa na ihahandog?" Tinanong ni Isaac sa kanyang ama. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga. Ulitin ko lang itong verse 9, mga kapatid. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at hiniga, mga kapatid. At hiniga si Isaac. Pagkatapos gapusin, sabi niya, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." Sabi dito, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Sabi ng anghel, mga kapatid, "Huwag mong saktan ang iyong anak. Ngayon natitiyak ko," sabi niya, "handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak." Handa kang sumunod sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Nakita ng Diyos na tunay ang puso ni Abraham, na handa siyang maglingkod, na kahit ano iaalay niya, ibibigay niya, alang-alang sa ating Diyos. Meron kayang makakagawa niyan, na yung kaisa-isa mong anak ay ibibigay mo para sa ating Diyos. Amen. Ulitin ko lang ang verse 12. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko nga ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha niya ni Abraham at ihinandog sa halip na ang kanyang anak. Nakakita siya na isang tupa doon na nakasabit ang sungay, at yun ang kanyang kinuha, yung tupang iyon. Sabi dito, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Sabing ganyan, Pag pumani ka doon sa bundok na yun, siguradong may nakalaan, Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. "Ako yan, nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh," sabi, "sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin, sabi, at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi." Sabi pa dito, "Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos." Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Pagpapalain ng
ating Diyos ang lahat ng lahi ni Abraham dahil sinunod niya ang ating Diyos. Ganon din tayo mga kapatid, kung tayo din ay susunod sa ating Diyos, ang kanyang mga sinasabi dito na ating gawin, pagpapalain niya po tayo. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos, magpatuloy na manalangin, at yung hinihingi rin ng ating Diyos na tanggapin natin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Hesukristo, at sigurado tayo ay kanyang pagpapalain. Amen. Sabi dito, ang mga angka ni Nahor. Hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hus, sumunod si Buz, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milka ayon sa pagkakasunod-sunod ay sina Kesed, Hazo, Pildas, Jilaf, at Betel. Si Betuel, Betuel po pala yun. Betuel ang ama ni Rebeka. Ito ang 8 anak ni Nahor kay Milka. Kaya Reuma na asawang lingkod ni Nahor, naging anak naman niya sina Teba, Gaham, Tahas at Maaka. Yan po yung mga angka ni Nahor, no? At yan po ang katapusan ng chapter 22, no? At ulitin ko lang yung pamagat niya na sinubok ng Diyos si Abraham. Kuminsan hindi natin napapansin mga kapatid, o kuminsan nga, kagaya rin ng sabi ko kahapon, binabaliwala natin yung mga sinasabi o itinuturo sa atin ng ating Diyos para tayo ay pagpalain. Kuminsan yung mga dapat nating gawin ay ating binabaliwala o kinakalimutan, o sabihin na natin hindi talaga natin pinapansin yung kagustuhan ng ating Diyos sa atin na para tayo ay kanyang pagpalain, para tayo ay magtagumpay sa ating buhay na kasama ang ating Diyos. Kung minsan, ulitin ko lang itong sinabi ko kahapon, kung minsan talaga tayo ay matigas ang ulo. Kung minsan talagang ginugusto natin yung ating mga sariling kagustuhan lang, hindi yung kagustuhan ng ating Diyos para sa atin, no? Mga kapatid, pero dito tinuturo sa atin, pinakita dito ni Abraham ang tunay na pagmamahal, na pagsunod niya sa ating Diyos. Nakita nyo, sinabi sa kanya, isa pa lang ang anak niya noon na si Isaac, nadali niya sa bundok at ialay niya si Isaac, pero hindi po siya nagdalawang salita. Kinaumagahan, nag-ayos siya at pumunta sila sa itinuturan ng Diyos no napuntahan nilang bundok. At doon nga inayos niya ang lahat, naglagay siya ng pagsiga at hiniga niya si Isaac. Sumunod siya sa ating Diyos. Sumunod siya, hindi siya nagdalawang isip, pero alam natin sigurado kung masakit nun sa kanyang puso no na gagawin niya, pero alang-alang sa inuutos ng ating Diyos, sa sinasabi ng ating Diyos ay ibibigay niya ang lahat, mga kapatid. Ngunit sinabi nga ng ating Diyos na nakita niya na sinusunod niya ang ating Diyos, kaya wag mong saktan ang iyong anak. Ngayon nakita ko na sinusunod mo ang ating Diyos. Amen. Tayo rin mga kapatid, nawa sumunod tayo sa ating Diyos. Dahil hindi naman sinasabi ng ating Diyos na ibigay mo ang iyong anak. Maaring sabihin nga na ibigay mo ang anak, ngunit ang iyong anak ay magiging lingkod ng ating Diyos. No, ganun po yan mga kapatid. Maaring sinasabi rin sa atin ng ating Diyos na ibigay mo sa akin ang iyong anak. Yun ay para maglingkod sa Kanya, para maghayag ng salita ng ating Diyos. Maaring ganun ang ginagawa sa akin at sa atin, dahil yun naman ang original purpose ng bawat isa mga kapatid. Kaya tayo nandito sa mundong ito, unang-una para sundin natin ang ating Diyos, para maglingkod sa Kanya, para magmahalan tayo. Siyempre, una na ang pagmamahal ng buong puso at kaluluwa, buong lakas at pag-iisip sa ating Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. At ang pagtanggap natin ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, yan po ang tinuturo niya sa atin.
Yan po ang sinasabi niya sa atin na gawin natin. At yung sinasabi kong original purpose, mga kapatid, ay yung paglilingkod din natin. Kahit na sa simpleng paraan lamang, maglingkod tayo sa ating Diyos, maghayag tayo ng salita ng ating Diyos, i-share natin ito sa mga mahal natin sa buhay. No, sundin natin ang ating Diyos, mga kapatid. Isa puso at isa buhay natin ang kanyang mga salita. Sundin natin siya dahil napakarami niyang pangako sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Napakarami po, mga kapatid. Magbasa po tayo ng Biblia. Napakaraming pangako sa atin ng ating Diyos. At yan, kung yan ang iyong susundin, papakinggan, isa sa buhay at isa sa puso, ipagkakaloob niya ang lahat ng pangako niya sa iyo, kapatid. Sa mga oras na to, sigurado ko, sa pagtanggap mo sa kanyang mga salita, sa pagtanggap mo sa ating Panginoon Kristo at pagsunod mo sa ating Diyos Ama, ipagkakaloob niya na sa iyo ang pangako niya sa iyo. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ulit ay lalapit sa ating Diyos. Mananalangin po ulit tayo. Hilingin ko rin ulit, mga kapatid, na sa tuwing mananalangin po ako, nawa sumabay din kayo. Manalangin din kayo sa ating Diyos na buhay dahil lagi siya nag-aantay sa inyo. Huwag po natin itong baliwalain, mga kapatid, na pagkatapos nating marinig ay tapos na. Wala na tayong gagawin, wala na tayong maalala. Huwag po tayong maging ganun, mga kapatid. Sa tuwing makakarinig po tayo ng salita ng ating Diyos, nawa ito'y ating isa puso't isa buhay. At gawin po natin ito. Kaya inuulit ko lang, mga kapatid, sa tuwing nawa ako'y mananalangin, sumabay din kayong manalangin dahil nandito ang ating Diyos. Nakikinig po siya sa atin. Dahil nag-aaral tayo ng kanyang mga salita, nakikinig kayo ng kanyang mga salita, kasama po natin yan. Ang ating Diyos dahil hinihiling natin yan, nasamahan niya tayo sa ating pagbabasa, pag-aaral, pakikinig ng kanyang salita. At sa tuwing mananalangin tayo, sigurado kung kasama natin siya at pinakikinggan niya ang bawat panalangin nating lahat. Kaya magsiyuko tayo, ihanda natin ang ating puso't isipan, lalapit tayo sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman, Lord, sa pagbukas mo ng aming mga puso't isipan sa mga napakinggan, nabasa at napag-aralan naming iyong mga salita. Lord, ikaw ang may kaloob na to upang kami laging magbasa, makirinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa pagkakataong yan na binibigay mo sa aming lahat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Alam ko pong nakikinig ka sa aming panalangin na naman ngayon, O Diyos. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na binibigay mo sa aking mga kapatid na handang makinig ng buong puso, Lord, ng iyong mga salita. Salamat din sa lakas ng loob at sipag na pinagkakaloob mo sa akin at sa mga bishop, pastors, sa mga taong naglilingkod sa iyo, Father God. Salamat po sa binibigay mong lakas ng loob, sipag, talino sa amin, O Diyos, upang kami ay magpatuloy, upang kami maraming madala sa iyong paanan, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, Lord. Lord, nananalangin po ulit kami. Una, para sa aming mga presidente, sa bawat presidente ng aming bansa, na sila rin ay gabayan mo. Ingatan, samahan at pagtagumpayin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Nawa maging maayos na ang aming mundo. Hindi lang ang bansang Pilipinas, hindi lang ang Israel, kundi ang buong mundo, Father God. Buong mundo naway muli mong linisin, ayusin. Unang-una na ang mga tao, Lord. Ang aming mga presidente, ang mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, Father God. Pababa sa amin, ayusin mo ang aming mga puso't isipan na gumawa lamang nawa kami ng tama, magmahalan kami, magpatawad at magpakumbaba dahil yan ang gusto mo at yan ang tinuturo mo sa bawat isa sa amin. Lord God, huwag mo kaming pabayaan, ingatan mo po kami, samahan mo po kami palagi. Huwag mo po kaming pababayaan, O Diyos, oras-oras sa aming buhay. Samahan mo po kami at pagtagumpayin din sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago. Lord, alam kong wala nang mamamatay,
Wala nang magkakasakit dahil sa virus na yan. Dahil aalisin mo na ang virus na yan na meron ang aming mundo. In Jesus' name. In Jesus' name, oh God. In Jesus' name. Magiging maayos na ang aming buhay. Magiging masaya. Magiging ligtas. Magiging masagana. Magiging matagumpay ang bawat buhay ng taong iyong ginawa, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan na yan. Nadinig mo na ang aming mga panalangin, O God. Aayusin mo na ulit ang aming mga buhay, O God. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tagumpay namin sunod-sunod, Father God. At nagpapasalamat din kami sa lahat pang blessings na ipagkakaloob mo po sa amin sa mga araw na to at sa mga susunod pang araw, buwan at taon. Kami inyong pagpapalain, O Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po talaga aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. I-bless mo po ang bawat tahanan ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng tao. I-bless mo po kami lahat. Ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Yan ay tinatanggap na namin, O Diyos. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po, mga kapatid. Salamat po. At salamat pong marami sa inyong lahat sa suporta nyo at walang sawang pakikinig sa salita ng ating Diyos. Salamat po. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat po.